Oy, good morning, ka-coffee. Oy, kumanta na ba kayo? Bumati na ba kayo ng happy birthday kay Tatay Digong sa tatay nila? Oy, happy birthday kay Digong. Nagdiriwang po siya ng 88th birthday, ka-coffee. 88th birthday ni Digong. Ayan, 80 na siya, ka-coffee. At good news, ayan, sa mga DDS, sana matuwa kayo dito, ka-coffee. May good news sa inyo itong gobyerno. Itong administrasyon ni PBBM, abay, may magandang regalo kay Tatay Digong ninyo. O yan ha, baka masamain nyo pa to, ka-coffee ha. May regalo po sa inyo. Tumataginting po na 10,000. Makakatanggap po si Digong ng 10,000 piso. Mula po yan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil batas na po yan. Natatandaan niyo yan, yung Centenarian Act. Kapag ikaw ay tumuntong ng expanded Centenarian Act, kapag ikaw ay tumuntong ng 80, 85, 90, 95, and of course 100-year-old, makakatanggap po kayo ng incentives. Makakatanggap kayo ng pera mula po sa gobyerno. Ayan ha, mga DDS ha. Magpasalamat kayo kay PBBM dahil ginawang batas na po yan ni PBBM. Ang tanong, tanggapin kaya? Yan ang tanong dyan. Tanggapin kaya ni Tatay Digong itong regalo sa kanya ng administrasyon na ito ni PBBM na 10,000 piso? Aba, baka tanggihan nyo pa. Pambili din niya ng Coke Zero. Huwag nyo nang tanggihan. Ilan yan? Kung 10,000 yan, ilang euro yan? 166 euro din yan. Not bad yan, ka-coffee. Ilang Coke na ang mabibili niyan. Makatulong din yan kay Digong sa kanyang kaarawan. Ilang cake din ang ibili dyan at dalhin dyan kay Digong. Anyway, ano yung pinag-uusapan natin dito? Ano itong regalo na to? Baka sabihin ninyo, fake news, ka-coffee. Yan nasa website to ng Presidential Communications Office. Nabalita na rin natin ito na nakaraan Seniors deserve love, care, protection. Sabi ni PBBM, si Digong ay senior citizen, deserve niya ng love, care, and protection. Kaya nga pinagtitirik na ng kandila yan ng mga DDS kasi deserve na yan ni Digong. Anyari kasi sa mga DDS, nakita niyo na ba to? Tingnan mo naman kasi itong mga DDS, ganyan ba kayo magpakita ng love, care, and protection kay Tatay Digong? Tinirikan nyo ng kandila, buhay pa yan. Nilamayan nyo na, kayo talaga mga DDS. Tapos ang masaklap pa, sabi ng ilang DDS, fake daw po yung photo na yan. Paano naging fake yan? Galing yan sa kampo ninyo. Fake daw yan. Yan, may standee si Digong, may mga naka-green, mayroon silang binabasa, may litanya silang binabasa, at nakasindi ang kandila. Buhay pa po si Digong. Nagsiselebrate lang siya ng kanyang kaarawan. Kayo naman, hindi kayo nag-uusap-usap, tapos kami sisisihin ninyo. Kami mga vlogger ang palalabasin ninyo na edited yung photo na yan. Paano maging i-edited yan? Galing sa kampo nyo yan. Anyway, sige, going back tayo dito. Ito, may mapulot din tayo dito, ka-coffee. Mga nakikinig din sa atin na senior citizen. Baka kayo din po eligible na makatanggap nitong regalo na to mula sa gobyerno. Kasi si Digong, eligible na siya. Makatatanggap na po siya ng 10,000 piso mula sa gobyerno. Senior citizens deserve all the love. Lahat ba ng seniors deserve all the love, care, and protection? That is why the government has been working hard to provide for their needs and benefits, President Ferdinand R. Marcos Jr. said on Wednesday. Di ba? Huwag na kayo magalit sa administrasyon, mga DDS. Huwag na magalit kay PBBM. Di ba? Nakabilanggo na yan dyan si Digong pero eligible pa rin siya makatanggap dito sa 10,000 pisong regalo na ito sa tuwing ikaw magbe-birthday. Basta tutuntong ka ng 80 ha? 80, 85, 90, 95 at 100. Yan, ka-coffee. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad. Yun lang. Kaya pa ba ito ni Digong? Mabuhay ng may ginhawa. Sa ginhawa, walang problema. Masarap ang buhay niya dyan, ka-coffee. May napanood niya tayong video Sarap ng buhay ni Digong dyan di ba? Yung pagkain niya diet talaga no? Maganda talaga. May mga nutritionist talaga na nagbabalanse ng kanyang pagkain. Ang ganda ng buhay niya dyan. Hahaba talaga buhay niya dyan sa The Hague. Sa bagong Pilipinas, hangad natin ang mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Kasama si Digong dyan. Sabi po ni PBBM sa inaugural cash gift distribution sa mga qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act
of 2024. Naging batas kasi yan ka-coffee last year, pinirmahan niya ng presidente, nag-take effect yan ngayon 2025. In fact, nung first time nga po na namahagi sa Tuburan, Cebu, nagpunta tayo dyan ka-coffee, naimbitahan tayo dyan sa Tuburan, Cebu, at ipinamigay po yung pera, no? Itong tulong po para sa mga senior citizen. Mahirap ka man o mayaman, makakatanggap ka. Diba? Si Digong, bilyonaryo man yan, don't worry, makakatanggap ka. Perfect gift sa iyo ngayon tong nasa The Hague ka. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan pa ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito ng kanilang buhay. They deserve nothing but our love, our care, and our protection, sabi ni PBBM. In fairness si Digong protected talaga siya dyan. Sa The Hague, well protected siya dyan. Dami niya security dyan, nagbabantay sa kanya, maging yung pagkain niya, di ba, nakabalanse. May hospital din, di ba? Hindi niya na kinakailangan lumabas. Kung nandito siya sa Pilipinas, kung nandiyan siya sa Davao, maya-maya isusugod siya sa hospital, hindi na. Diyan sa penitentiary ng The Hague, ng ICC, kumpleto na lahat dyan. Andyan na kwarto mo. Paglabas mo, meron pa dyan may mga gym pa dyan, may mga facilities pa dyan. Pwede siya mag-walking dyan. Yung pagkain niya, nakakontrol. Hindi na magluluto si Hanilet. Naka-ready na lahat yan dyan. Kung ma-hospital siya, nandiyan na, may medical facilities na sa loob. Unless, kinakailangan talaga ng major operations o may kinakailangan ng mga gamit na hindi available doon sa ICC, that's the moment na ilalabas lang siya. Pero maganda yung kalagayan ni Digong dyan. Pasok na pasok dito sa statement ni PBBM. Meron siyang proteksyon, merong sapat na care o pagkalinga at merong pagmamahal. Mahal na mahal siya ka-coffee. Kasi binigyan siya ng due process. Mahal siya ng gobyerno, binigyan siya ng due process. Itatama lang siya. Kasi kung hindi siya mahal, pinalabas na ng laban yan. Ibig sabihin, mahal siya. Swerte siya si PBBM ang presidente. Kung ang presidente, katulad ni Digong, Berdugo, naku po, baka ng laban na yan. Swerte ni Digong. Kaya nakakuha pa rin siya ng pagmamahal, care and protection. Ayos siya na. Kaya DDS, wag nyo na masamain. Pabor na pabor sa inyo ang nangyayari. Yan nga lang, nakakulong si tatay nyo, di ba? Di ba, makakalabas din yan. Hintay lang kayo. After 4 years, 5 years, makalabas din yan, ka-coffee. Yun nga lang, dito na alam kung buhay o hindi, di ba? Depende yan sa kung ano mangyayari. The President distributed cash gifts to select senior citizens identified by the National Commission on Senior Citizens. Similar cash gift distributed occurred nationwide simultaneously benefiting 1,079 beneficiaries or recipients. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kabilang dyan yung mga beneficiaries dyan sa Tuburan, Cebu. Kasi nakapunta tayo dyan, di ba? Inimbitahan tayo dyan. On February 26, 2024, last year ito ka-coffee, pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos itong Republic Act number 11982. 11982 o itinatawag po na Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim po ng batas na to, ang senior citizens po na aabot sa 80, 85, 90, 95 years old ay makakatanggap po ng 10,000 piso at ang and the government's benefits for the centenarians of 100,000 pesos. Kapag tumuntong pa si Digong ng 100-year-old, ayan, may 100,000 siya. Di ba? Di wag nyo na muna palabasin. Wag mo na yung bring Duterte home. Hayaan nyo siya dyan sa The Hague kasi maganda ang buhay niya dyan. Baka umabot siya ng 80 dyan, 100 dyan. Diba? 20 more years dyan sa The Hague na nakakulong siya. Ayan, makakatanggap siya ng 100,000 pag uwi niya. Diba? O wag nyo lang kayo mga DDS talaga. O isipin nyo yung kapakanan ni Digong. Kung nandito siya sa Pilipinas, hindi control yung ano niya. Yung pagkain niya. Mamaya kain lang ng kain niya kung ano-anong kinakain. O diba? Napahamak pa siya. O akay-akayin pa ng mga DDS ng PDP laban sa kanilang kampanya, hirap na nga tumayo, karay-karay pa nila, dadalhin sa kung saan-saan. Diba? Hindi na-i-stress si Digong. Dyan hindi Parang nga siyang nasa hotel. Sinabi niya mismo kay Sara Duterte yan, hotel-like accommodation. Ayun pa yan. Ganda ng buhay niya dyan. Antayin niya hanggang mag-100 dyan, meron siyang 100,000. Ayaw niyo pa niyan? Ang dami Coke Zero niyan. Under the Expanded Senior Citizens Act, senior citizens are entitled to 5 to 20% discounts on products or services. Hindi na kinakailangan ni Digong ng discount. Dahil libre. Libre lahat ng pagkain niya dyan sa loob. Maganda buhay niya dyan This include a 5% discount on water and electricity, applicable when water usage does not exceed 30 cubic meters.
and electricity consumption is limited to 100 kilowatts hours. Pero libre na yan ka-coffee. Hindi na kinakailangan ng discount yan dahil libre na nga siya dyan sa Dahig eh. Wala na siyang poproblemahin dyan. According to the President, senior citizens are entitled to a 20% discount on transportation, medical services, and leisure activities. Libre na lahat kay Digong yan. Wala na siyang babayaran dyan. Transportation, meron siya dyan. May mobile na magdadala sa kanya kung saan man yan. Medical services, may ambulance na magdadala sa kanya sa kung saan man yan. O ano pa? Leisure activities, kompleto dyan sa penitentiary. Libre lahat yan, walang bayad. Diba? Ang ganda ng buhay ni Digong dyan. Huwag niyong masamain itong ginawa sa kanya ng gobyerno. Maganda ang kalagayan ni Digong. The law offers free medical benefits for seniors in government health facilities. During the event, the President announced the social pension for indigent senior citizens, which allows qualified seniors to receive a monthly pension of 1,000 pesos. Dati 500 lang yan ka-coffee, pero nadoble na po yan, naging 1,000 na po yan. And depende po yan sa mga LGUs. Ang ibang LGUs, ang kanilang diskarte dyan, ang pamimigay po ay every 6 months. So naiipon po yan, 6,000 po kada buwan. Yung iba naman, quarterly. Ibig sabihin, 3,000 po kada buwan kasi mas efficient nga naman yan sa administrative matters, mas mapapabilis. Yun nga lang, yung iba, medyo mabagal ka-coffee. Yung ibang mga senior citizens, hindi pa rin nai-interview, hindi pa rin nakakapasok doon sa social pension. Itong social pension ka-coffee, paglilinaw lamang po, kapag ikaw ay nakakatanggap na ng pension, halimbawa meron kang pension sa SSS, meron kang pension sa GSIS, hindi po kayo eligible. Ibig sabihin, hindi po kayo maaaring mapabilang dito sa social pension na makakatanggap po ng 1,000 kada buwan. Hindi po kayo kasama dyan kasi meron na po kayo natatanggap na pension. However, may mga panukala po ngayon kasi unfair nga naman ang sinasabi ng mga senior citizen. Unfair yan. Kami din naman, nagtrabaho din naman kami. Diba? Kaya kami may SSS, kaya kami may GSIS pension dahil nagtrabaho kami. So dapat, kung ang iba nakakatanggap ng social pension na 1,000 kada buwan, sana kami din mabigyan din ng 1,000 regardless kung may pension kami sa SSS or GSIS or wala. Diba? Dapat deserve din namin yan. Yan po yung kanila mga panukala ngayon na pending po dyan sa House of Representatives. Ako, sangayon ako dyan. May pension ka man o wala, sangayon ako dyan kasi galing din naman sa gobyerno yan. Taxpayers din naman ka-coffee yung ating mga senior citizen. Okay lang din naman yan. Ang usapin lang na kasi dyan yung pondo, saan manggagaling yung pondo. Pero nasa mambabatas na po yan kung papaano nila hahanapan yan, di ba? At tanggalan yung pondo, yung iba, yung mga hindi naman ginagastos yung pondo, sayang lang, nagdadagdag lang yan sa budget deficit, edi alisin yan, ilipat yung pondo doon sa mga senior citizens, di ba? Kasi in fact, totoo naman talaga, hindi natin masusuklian, matatawaran yung benepisyo, yung tulong nila na ibigay nilang contribution sa paglago ng ekonomiya. Kaya deserve nila itong karagdagan na pension, kahit 1,000 lang yan ka-coffee sa ilalim ng social pension. Deserve nila yan. Even si Digong, deserve niya yan. Ibigay nyo rin yung 1,000 na yan. Ang tanong, paano niya makukuha yung 10,000? Aba, kailangan po yan i-apply. Sana in-apply na muna ni Hanelet yan. Diba, bago siya nagpunta ng Dahig, in-apply niya muna yan. Punta siya sa OSCA ng City Hall. Sa bagay, anak niya, mayor ng Davao Mabilis na lang ang pagproseso yan. Sana prinoseso muna. Kasi may mga requirements na kinakailangan ipasa yan. Para ma-avail na ni Tatay Digong itong regalo sa kanya ng administrasyon na ito ni PBBM. Sana inayos muna yan ni Hanelet bago nagpunta dyan sa Dahig. O siya, mga DDS, magpasalamat naman kayo kahit papano ha. Nakatanggap pa rin ng regalo si Digong. Makakatanggap pa rin. Kung di niya pa nakukuha yan, makakatanggap pa rin siya ng regalo mula sa gobyernong ito sa ilalim po ng Expanded Senior Citizens o Expanded Centenarians Act of 2014. Sa ilalim po yan ng administrasyon ni PBBM. O siya, ka-coffee, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Nabati nyo na ba si Tatay Digong? Sige, batiin nyo muna, ka-coffee, ng maligayang kaarawan at sana mag-enjoy siya dyan sa Dahig. And more birthdays at Dahig, ka-coffee, no? Maganda buhay nyo dyan. More birthdays to come kay Digong dyan po sa Dahig. Huwag nyo nang gayahin to. Kasi napagbibintangan tayo, inedit daw natin itong picture na to. Huwag nyo nang gayahin to, titirikan nyo ng kandila. Buhay pa po si Digong ha. Wala pa pong lamay. Buhay pa po siya, nagdiriwang po siya ng kanyang kaarawan. Buti pa nga siya, nagdiriwang Yung iba, hindi na. O itong mga bata na to, na biktima ng tukhang ng war on drugs si Digong. Wala na, mga tsugi na to. Si Maika Ulpina, 3-year-old. Yan.
natsugi ng tukhang. Si Danica May Garcia, 5-year-old, natsugi ng tukhang. Francisco Manosca, 5-year-old, natsugi ng tukhang. Althea Balbon, 4 na taong gulang. Skyler Abatayo, 4 na taong gulang. San Nino Batukan, 8 taong gulang. Ilan lang po sila sa mga biktima ng tukhang na hindi na magdiriwang ng kaarawan. Pero si Digong na siyang naglunsad nitong tukhang, isama mo na yan si Bato, ang sarap pa ng birthday nila. Pero itong mga bata na ito na namatay during tukhang ni Digong at ni Bato, hindi na magse-celebrate ng birthday. Alalahanin natin, hindi biktima si Digong ha. Sila ang suspect dyan. Sila Digong, sila Bato at ang iba pang perpetrators, sila po ang mga suspect dito. Ito yung mga biktima. Itong mga bata na to at ang mga pamilya nila na naiwan. Hindi na magse-celebrate ng birthday itong mga bata na ito na natsugi dahil sa kanilang tukhang. Tandaan po natin yan. O siya, sige, ako magpapaalam muna sa inyo. Pansamantala Ka-Coffee, yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang Ka-Coffee, baka di pa kayo naka-like and follow sa taas yan. Facebook, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time na may mga bago po tayong upload Ka-Coffee. I'll see you in my next video. Bye-bye.